Okay, good morning. So, dito tayo ngayon sa rooftop. Naisip ko lang kasi yung kahapon na nabanggit ko regarding dun sa setup na gusto ko. Parang may 1 week na delay. Actually, hindi pala mangyari nung sinimulate ko. Yung 1 week na delay na yun, hindi lang tayo makakapag-transfer. Pero may mga tanim pa rin dito. Kaya yung naiisip ko, hindi pala gagana yun. So sa palagay ko, ang gagawin ko talaga dito is baka magpa-coat ulit tayo kung magkano ang magagastos natin. Kung papalagay natin ito ng mismong sarili niyang parang greenhouse dito, hindi naman siguro greenhouse, pero shade house. Basta gagawan din natin siya ng harang, pero ang gagamitin na natin doon is yung 200 microns yata yun na net. Tapos, magpapalagay din tayo ng UV plastic para na rin ma-solve ko yung problema ng pagtulo. So, magkakaroon siya ng sarili niyang greenhouse dito sa loob. Hopefully, hindi siya masyadong magkaroon ng problema in terms of temperature. Pero yun nga, papasukatan ko. Kasi yan, siguro magtatayo dito. Yan, dito, dyan. Tapos magkakaroon ka ng mini greenhouse dito, pero yung net na gagamitin natin talagang yung maninipis yung butas para hopefully after natin ma-disinfect to ay kung hindi na natin maranasan yung sa trips. Kasi ngayon palagi ko medyo bumaba na yung number of population nila, pero baka alam mo na naman, magtuloy-tuloy pa rin naman sila. Tapos yun, isa pang problem yung tulo kasi. Dun sa tulo, nagiging problema ko dyan is yung fungus. Yung papagawa naman natin, hindi na kailangan nilang umakyat sa bubong kasi medyo maulan ngayon, delikado. So dito na lang muna. Then pag matuyo-tuyo na yun, siguro pasuyo ko sa kanya yung malagyan ng maayos na pag-seal or sealant yung taas. Tapos yung dito pa, ito yata na-drill yata to, pero tumatagos dun sa mismong pinagdrillan yung tulo. Yan. So, yun nga, may mga iba-ibang tinamaan. Ito yung tulo. May iba-ibang tinamaan ng trips. Ito kasi isa to sa malalang tinamaan talaga nung nakaraan eh. So, ayun, may buyer naman tayo dito. Ito, hindi dapat kanina ko to in-harvest, pero dinelay ko na lang, harvestin ko na lang siya bukas. Tapos i-adjust ko yung timing ng pagtatanim ko. Gagawin ko ng from Tuesday na seeding, gagawin natin Thursday. Para pag 42 days, Thursday yon, tas 43 Friday, 44 Saturday, and 45 Sunday. Tulad na nabanggit ko, siguro Friday, it's either mag-set up tayo malapit sa may palengke. Then Saturday, pwedeng gawin ko is doon sa Neapolitan sa Fairview. Then Sunday is dito sa church na malapit dito sa amin. Mas maganda siguro kung makakuha ko ng maraming client na dito sa church kasi ang goal naman kasi natin is ma-providean ng quality lettuce or quality produce yung malapit dito sa location ko. So, kung nakita niyo itong cucumber, medyo nalalanta na. Alam ko, nadiligyan ko naman to eh. So, possible, end of time niya na. Ganun ba? May number of months ba to? Hindi ko na rin siya masyado kasi naalagaan. So, sa akin din yun. Kasalanan ko rin yun. Kaya siguro naging ganyan siya. Yun. So, tatanggalin na natin siya. Siguro mamaya puputulin ko na siya, tas i-clean up ko. Tas itong tanglad ko, ayusin ko, gawa tayong tea. Nakuha ko siguro ng ibang tanglad dyan. Ang lago, diba? Ang ganda ng tubo. Kala ko dati hindi naman magiging maayos. Pero yun nga, yung idea natin kung paano siya papalaguin, na gawa naman natin. Then, possible, gawa din tayo ng tanglad dito. Yan, mostly siguro palibutan natin ng tanglad, medyo madali naman siyang patubuin. And yun, baka bumalik din tayo ng basil. Pero sa ngayon, ang pinaka-focus talaga natin is to improve itong lettuce setup natin. Although ito, kung makita nyo, wala.
So, nilagyan ko siya ng cap kasi nga kakaproblema tayo in terms of ibon. Ito mukhang ano to, damping off. Nagkaroon ng damping off to na growth rot. Kaproblema yan. Fungus yan. Kasi hindi pa naman sila ganun ka-mature nung nilipat ko dito. So, isa yun sa problem. So, yan. So, sana goods naman. Siguro bukas ko natanggalin tong takip para sa cucumber natin. At, ayan. Hindi ko lang alam kung nadagdagan pa to ng problema. Pero, yan, oh. Dito kasi sila malapit. Dito kasi nanginginain yung ibang ibon. Minsan doon pumapasok. Dito nanginginain. So, pag tambay-tambay lang sila, dito lang sila, upo sila dyan, tapos ngat. Meron din dito pa unti-unti eh. Pero hindi kasing severe nang nangyari dito. So, ayan. So, meron pa tayo dito. May mga ngat. So, ayan. Kasi yun sa mga nakita nating problem. Pero yun nga, mag-focus tayo muna dito. And, tingnan ko muna kung magkano magagastos ko kasi konti na lang savings ko. Although may nakukuha naman tayo dito, hindi naman kasi siya talaga sapat. Kasi ang liit lang ng production area natin. Yan. So, yun lang. Siguro mamaya maglilinis ako. Linisin ko lang to. So, may mga magdidilig-dilig lang tayo dyan sa paligid-ligid. Ayun. So, hopefully, okay din naman dyan sa lugar nyo. And, ilang weeks na lang kaya. Parang, end of August. End of August, ubos na to. Kasi next week, yun naman yung ubusin natin. Tapos, next week ito. Tsaka yun nandun sa taas. 2 weeks na yon. Tapos, 3 weeks, 4 weeks. 4 weeks. Kailangan natin 1 month. Yan. So, kailangan ko lang maalala na harvesting ko itong mga to. At least, marami tayong supply ng lettuce. Pero yun nga, i-try natin yung market. Yun lang naman. Thank you very much and see you next update, guys. Meron pa ba ako naiwan? Wala pa siguro yan. May mga maliliit pa tayo doon. Ito pala. Daanan natin yung chives. Ito, nagkakaroon ng dumping off. Hirap ako sa chives. hirap ako sa chives. Yan, mukhang may mga nagtuloy naman eh. Pero tingnan natin kung ano mangyari. Hirap ako sa chives. Hindi ako makapagpatubo ng maayos. So, yan. Hopefully maging okay naman. Yun lang. Thank you very much and see you next update. Bye-bye!